Alright, opo. So una sa lahat, Ma'am, Karen, congratulations po ano sa, isa na naman Mhm. pong, success nitong College of Development Education sa larangan nga po nitong, mga teachers po natin. So ito, sa katatapos, Ma'am Karen or Dean Karen ng, licensed professional, teachers nung examination po, ilan na ba ma'am yung atin pong mga na-produce na mga licensed professionals dito po sa atin pong, pamantasan, Ma'am Karen? Sa kabuuan po, meron tayong 650. So, sa atin pong apat na campuses. And specifically sa Pili Campus po, we have 146 newly licensed teachers, both for elementary and secondary po yun. Alright, opo. So ito malaman namin ma'am, ano po ba yung mga strategies or mga methods na atin pong isinasagawa para talaga ma-secure, napapasa po yung atin pong mga, applicant dito po sa LET, na mga taga CBS-UA, Ma'am Karen? Ayan, marami po tayong ginagawang strategies para ma-maintain yung ating high passing percentage. So sa ngayon nga po, again, mas mataas po yung ating passing percentage kaysa sa national passing percentage. And parte po ng tagumpay na yan, of course, ay ang maayos na academic residence ng ating mga estudyante. So yung ating faculty profile ay patuloy na pinapaunlad. So, first the faculty, next, of course, yung ating meron tayong program na ACE-LEP. So, yung ACE-LEP po ay additional strategy upang makapag-review na ang ating mga estudyante bago pa man sila lumabas ng universidad. So, yan po ay pinapangunahan ng ating mga faculty members. Ngayon po ay si Associate Professor Julie Amara Mostoles ang Bundillas ang nangunguna dyan kasama ng kanyang team. So, naging parte rin po ng ating isang subject dito yung constant na review na rin. And of course, yung patuloy na pag-encourage natin sa ating mga estudyante na galingan nila habang sila ay naririto pa sa university. And after that, they may opt to have either self-review or yung pumapasok din sila sa ibang review centers. Alright po. Eh, ito nakalimutan ko pala ma'am na itanong. Kumusta pala ma'am sa feeling na eto yung naging, resulta ng atin pong, performance? Ito ba'y inasahan natin na magkakaroon tayo ma'am ng ganitong, outcome, sa field po natin, Dean Karen? Sa amin po, karamihan sa amin sa faculty members, inasahan din po namin na mataas yung ating passing percentage dahil yung ating mga first time takers especially po ay mga very good students nung sila pa ay nasa university. So, somehow parang na-gauge na namin ano po na mataas talaga yung magiging passing percentage natin. Opo. Eto ma'am, compare nung, result nung nakaraang taon, ngayon ma'am, ilan ba yung mga tinaas kung meron man tayong ano, ilan ba yung tinaas ma'am ng ano, ng performance o ng rating natin dito nga po sa katatapos na LET 2025, Ma'am Karen? Sige po. Ipapa-check ko pa sir yung last year. But for now, so from yung sa national passing percentage mo na sir, ano po, ngayon 51.04 sa elementary, naka-reach po tayo ng 86.49. So may difference na 35.45%. And sa secondary naman, yung sa national ay 72.62%. We attained sa Pili Campus lang po ito muna 78.08%. So may difference din naman na 5.46%. So we're checking the last year's performance but definitely po both po ay mataas kung i-gauge natin kumpara sa national passing percentage po. Alright, opo. Ito ma'am, na-mention niyo kanina yung tinatawag na ACE-LEP kung hindi ako namamali ng dinig. Ano ma'am yung tungkol dun? Anong ibig sabihin nun ma'am, yung ACE-LEP, Ma'am Karen? Okay. So yung ACELEP po ay yung programa ng ating college, ng College of Development Education
para sa ating mga pre-service teachers. So, nabuo po ito around 2021 um, dahil ito po ay nakitang pwedeng maging strategy upang mapataas yung let passing percentage ng Pili Campus. So, ito po ay pinapangunahan ng ating mga faculty members, and in relation to or in cooperation with the University Review Center po ito. So, nagkakaroon po tayo ng mga invited reviewers also, and yung iba po ay galing sa ating university din upang sila yung magbigay ng review para sa ating mga estudyante. So, this year po yung ginawa natin ay bago pa man sila graduate, nakapag-attend na sila nung ACE-LEP. Alright, opo. So dito, Ma'am Karen, may mga na-encounter ba tayong mga challenges during that time na tayo ay nagre-review or doon sa mga magiging applicant natin sa LET? Ano yung mga challenges, ma'am, or mga siguro mga struggles na ating na-experience para po dito sa preparation nga sa LET, Ma'am Karen? Okay po, ito po na-mention din ito ng ilan sa ating mga estudyante. So, nahihirapan din po silang umattend regularly dun sa mga pa-review natin, and dahil meron na ding iba-ibang concern. So, yung iba po, even after our deployment sa kanilang teaching, meron pa po silang ibang mga inaasikaso. So, yung struggle sa complete attendance, kumbaga, ng ating mga estudyante during the review session ng university. And also, marami din kasi tayong, as regards their academic residence, if we would remember, parang itong batch na ito ay nakaranas ng pandemic. Parang their first and second year, sila yung puro online yung ating mga yung ating mode of delivery. So somehow that also affected yung parang that became a challenge also kung paano sila mati-train and paano din nila mas ma-imbibe yung mga theories and sa application din. However, this batch, we are very proud kasi amidst those challenges, they still are very good as bilang makikita natin sa resulta nga ng LET ngayong September 2025. Alright, opo. Ito ma'am, maidagdag kong katanungan, Dean Karen, ano po, kasi siyempre ito 'pag sinabi kasi ma'am na CBS-UA, talagang ang tumatatak especially sa mga nasa labas ng ating campus, mga mahuhusay talaga, mga brilliant yung mga naipo-produce na mga teachers. Ngayon ma'am, ito maitanong ko, ano daw ba ma'am yung ano, yung secret natin, bakit gano'n yung ating performance, Ma'am Karen? Um, Isa sa nagiging basehan, if you would remember yung AACUP accreditation, it's a national accrediting agency, ano po, na ina-accredit yung mga SUCs. Isa sa nagiging basehan ay yung performance of graduates. So, upang tayo ay hindi lang makapasa doon sa accreditation na yun, kundi for the service nga ng ating communities, talagang pinaguhusay po natin yung ating pag-train sa mga estudyante natin habang sila ay naririto pa sa university. So ito po ay maiki-credit natin, of course, sa lahat ng mga naging parte, especially the former deans, the former chairpersons, the current and the former officials, the top management, so lahat ng faculty members and non-teaching na nakakatulong po sa ating mga estudyante. So siguro po yung mga factors like other stakeholders, the alumni, the parents, na laging tumutulong po actually. Parang sila yung, dahil sa support system na malakas, mas nakikita na mapapa-improve natin yung ating mga estudyante. So, kapag lumabas sila, they are confident, they are knowledgeable, and they're compassionate.
So yan din po ay isa sa aming gustong mas ma-imbibe ng ating mga estudyante. So mas maging mabuting tao aside sa magagaling at mahuhusay, as you mentioned po. Alright, opo. Eto ma'am, para lalo pang mag-improve yung ating, performance sa College of Development Education sa CDE, ano pa ma'am yung mga susunod pa natin sigurong mga hakbang, regarding dito, Ma'am Karen? Opo. So, we have seen that we still have to improve on our secondary education and also to raise the passing percentage pa din. Kasi although mataas na po, nakikita po natin na kaya pang itaas. Ano po? So, dahil sa marami yung ating examinees, mas kailangan pa nating pag-ibayuhin yung ating mga efforts. So, ngayon po, we will be conducting, siguro po in January na ito, we'll be conducting our evaluation also and we'll do interviews with our examinees and the newly licensed teachers as regards what they've experienced para maging um, ito po ay makatulong rin sa ating magiging pang mga strategies para matulungan ang ating mga pre-service teachers. So yun po, we'll also have curriculum revision and dahil may mga nakita na po kami kailangan i-improve dito sa ating kolehiyo. Yun po. Yun, opo. Very well said, Ma'am Karen. Eto, ma'am, ano naman yung parang advice natin or maipapayo natin? Doon ma'am sa siguro kung meron mang hindi pinalad na makapasa dito po sa licensure LET o sa LET 2025, ano yung maibibigay natin sa kanilang siguro na motivation, Ma'am Karen? Opo, aware po tayo na meron din naka-experience talaga ng struggle nung nakaraang LET. So, ang ating pong maipapayo ay ipagpatuloy lamang ang pag-review, ang pag-aaral, at isa-puso yung pag-take ng exam. Kasi hindi lang po yung mga kailangang prepared tayo mentally, ano po, kailangang emotionally, spiritually, prepared din ang ating ang ating examinees. So, um, para po sa amin, galing sa College of Development Education, we advise our students, our graduates, and all those who took the exam na hindi pinalad this time na ipagpatuloy lang at maging ready sa susunod. Kasi there would always be hope na kailangan lang din nating maging prepared. Alright po, yon. So ito ma'am, bago tayo matapos sa interview na ito, kung meron akong nakalimutan ma'am na itanong sa inyo, meron kayong gustong idagdag, pwede niyong sabihin. Kung meron kayong gustong i-promote, sige ma'am, ibibigay ko sa inyo ang pagkakataon na ito. Go ahead, Ma'am Karen. Thank you very much, Bombokier. It's good to see you again. Okay, so nais po namin pasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa ating mga estudyante at ating mga graduates. And congratulations po sa lahat ng pumasa and sa lahat ng mga nakaproduce ng top-notchers na SUCs. So actually goal din po natin yan dito sa CD. But of course, we'll do it one step at a time. So binabati namin ang lahat ng mga newly licensed teachers. And kami po sa College of Development Education, we express our gratitude to the President, Dr. Alberto Naperi, our VPAA, Dr. Melinda Pan, and former Dean also si Ma'am, and to other VPs, Dr. Montales, Attorney Faurilio, and VP Doriel Palmiano. Thank you very much for the continued support to the college. Ito po ay credit also sa ating faculty members na patuloy na tinitrain ang ating mga estudyante. So patuloy po nating gagawa ng efforts na mas mapataas ang ating LET passing percentage. So sa muli, sa lahat ng stakeholders, sa pamilya po ng aming mga estudyante, congratulations po sa inyo. And maraming salamat po, Bombo Radyo, for having us this morning.